Hello, happy Sunday sa inyong lahat. Happy Sunday. So meron tayong pag-uusapan, no? Ito ay mainit na issue ngayon. Kilala niyo yung Prince Umpad? Ito siya, oh. Ngayon ko lang siya na nakilala. Pero meron siyang 1.1 million followers. So itong Prince Umpad na to ay merong issue na kinakaharap. Yung di umano daw, ito yung issue. Di umano, siya ay nangungulekta para dito. Kilala niyo to yung nag-viral na bata. Pero mamaya anuhin natin yan pag-uusapan natin yan mamaya. So ito to. So anong nangyari, nai-issue siya ngayon sa mga charity fundraising na ginagawa niya. Yung halimbawa may tutulungan, ito particular yung bata na to, no? Tapos din ito, katulad nito, no? Ayan, no? Pinopost na siya ng ibang page eh. Nakalagay dito, may sinasabi siya dito, doing a piso drive, I have almost 1.2 million followers here. If each of us sends just a peso, we can already help a lot of our kababayan in Cebu, pati sa Cebu. I am also selling my Toyota Vios. Once sold, 20,000 will go to nanay who lost her 2 kids and another 20,000 will be for goods and groceries to be shared. Parang ano naman kasi ito. Ito napag-uusapan din namin ni Sir Just Clint ito, yung mga charity vlogs, 'di ba? Yung charity vlogs, yung paggawa ng mga tulong-tulong na ganyan, ay hindi naman masama 'yan. Hindi naman masama. Pero sabi sa akin ni Just Clint, kuya, may gumagawa naman 'yan, pero dapat yung pera manggagaling sa'yo. Huwag ka nang mandamay ng iba. I mean, 'di ba, kung gusto mo, let's say ako, gusto kong tumulong, ako na lang. Hindi na ako maghihikayat na tara, mag-donate kayo. 'Di ba? Once nagawa ko na yata 'yan eh, once eh. Yung may kakilala kasi ako na nangangailangan ng gamot yata 'yon. Then na-realize ko, mukhang hindi pala siya maganda talaga. 'Di ba? Kahit may intention ka na natulungan, pwede siguro ganito. Ang pinaka magagawa mo pagka tutulong ka, yung let's say si Juan nangangailangan ng tulong si Juan. Then ako yung influencer. Tulungan natin si Juan. Instead na sa akin kayo magpadala ng pera, siguro ilalagay ko na lang dyan yung GCash ni Juan. O doon kayo kay Juan magpadala. Huwag na sa akin. Siguro yun ang pinaka magandang tulong na ng influencer. Hindi na yung, kasi 'di ba, ayokong questionin yung puso niya. Pero dito lang sa post na to, may conflict of interest na talaga, lalo na yung pinaramdam niya na ibebenta niya yung Toyota Vios niya, na pag nabenta daw, 'di ba? Kailangan niya ibenta, 'di ba, men? Parang wala naman nag-a-ask sa yung gawin mo 'yan. Yung mga tao na gustong tumulong, hindi na kailangan idaan sa iyo, ibibigay na direkta. Now, ito yung isang issue eh. Nag-viral ito. Nabasa ko na to eh. Pinapareact din sa akin to. Kaya lang, hindi ko na nireakan kasi parang wala naman ako nakitang mali. Oo, utak teleserye, no? Utak teleserye, pero hindi naman siya, ganito kasi istorya. Ito yung nag-viral. Sabi ganun dito. Yung working student na senior high school na or college, may intindihan ko pa eh. Pero itong bata ko na to, iba kwento nito. Yan. Siya si Mauro, grade 4 student ko ngayon. Kapag papasok lagi ito sa school, ganyan siya lagi, tulog at pagod na pagod sa klase. Kaya ang ending, nahuhuli na siya sa mga lessons at mga gawain. Hirap din gisingin, halatang pagod na pagod kapag nasa classroom. One time, tinanong ko siya, ano ba ganap niya sa buhay, bakit lagi siyang tulog? Sabi niya, sorry po teacher, sa gabi po kasi nagpa-parking boy ako.
Sa umaga naman, bago ako pumasok minsan, nangangalakal pa ako para may pangbaon. Pagkatapos nito, napatulala na lang ako sa kanya. Halata niya rin yung naging reaction ko. Kaya sinundan niya ng stroke na po kasi si mama. Sabay yuko na lang. Oh! So yun yung istorya, no? Ang bigat lang araw-araw gusto pumasok at matuto nito, pero isa siya sa mga batang nagmumukhang no choice na rin sa buhay. Iniisip ko na lang bilang guro, paano kaya kung yung nakurakot ng ilang bilyon ng buhaya ay napupunta na lang sa pangtulong sa mga kagaya ng bata ko na to, no? May mga ganito pa rin kaya? Wala, napaisip lang ako. Hahaha. 10 years old pa lang kasi siya. May the Lord bless him. So ito yung bata na yon na laging tulog. Dahil na-stroke din yung nanay, di ba? So, tinitingnan, wala namang masama doon sa post, nagkwento lang si teacher. Hindi naman siya hindi naman siya nagpapaabo. Don't know kung anong reason nung nag-post, 'di ba? Now, ito nakakita ng opportunity si Prince Umpad. Ito yung nakitang ito compilation na lang, siguro binura na yata yung ibang post nito eh. Sabi dito, ito yung nag-post nito ay si Christian yung name eh. Content creator Prince Umpad is facing backlash after being accused of pocketing donations from a drive he organized for a child. So yun yung kanyang Reports further allege that he has launched another donation campaign linked to the recent Cebu earthquake, raising concerns that he may be taking advantage of the disaster for personal gain. So ito yan So ito yung post ni Prince Umpad regarding dun sa bata. Mauro is only 10 years old, grade 4 at night. He works as a parking boy. Minsan pa, nagkakalakal bago pumasok sa school. So, yun yung kinuwento. Kaya sa klase daw, laging tulog. So, nag-fundraising na siya. Diba? As of now, we've raised 10,821 and 56 centavos for Mauro and his mom. Coordination will be through his teacher, Sir Juan de la Cruz, to make sure all help goes directly to him. I will personally visit him to turn over the help we gathered. If you want to extend financial aid, medical assistance, or even just prayers, donation, QR and bank details will be in the comments. No child should have ganyan. So siguro bangko niya rin ito, no? Ito yung sinasabi ko. Sa mga gustong tumulong, hindi natin namamalayan, lalo na yung mga ito totoo to, real talk naman to kahit magalit sa akin eh. Yung mga ghost hunter sa Mindanao, ganyan din eh. Nung walang view sa mga kaik-ika nila, yung mga laban-laban sa aswang nila, biglang mag-shift ng mag-shift ng charity. Tamo si Donsky. Si Donsking peke ang video na ghost hunter na manloloko, bigla nag-ship sa charity. 'Di ba? Now, ganito kasi yan, men. Kayo mga tutulong, 'di ba? Hindi naman masama yung ginagawa niyong pagtulong. Wala namang masama sa pagtulong eh. Pero sometimes sana mag-iisip din kayo kung kayo itinatarantado na lang o hindi. 'Di ba? Unang-una, kung mag-send kayo ng tulong, direkta mismo doon sa tutulungan. Hindi na idadaan sa mga ganito. 'Di ba? Dito naman kay Prince Umpad, hindi naman sinasabing ninakaw mo, no? Hindi naman sinabi ninakaw mo. Kasi dito may kumakalat ding dito eh. May nangamusta eh. Kamusta na po yung bata? Natulungan na po ba? Sabi mo dito, I wanted to visit and talk with the kid personally but they refused to receive help. Best to respect their decision. O nasa na ayaw pala? Asa na yun napunta yung pera? Tapos biglang nagsabi ka yung sa Baguio daw, no? Under signal number po right now and mahirap ang signal.
I just came online and saw a lot of reactions. I raised over 20. Di ba, men? Hindi maganda ito eh. Pati yung mga ibang charity vlogger, dapat kung kayo ay tutulong, ito hindi naman masama ganito yon ang sabi ko kanina, pag tutulong kayo, direkta dun sa taong tutulungan nyo ang nagbigay kayo ng pera. Katulad ng sinabi ko, si Juan po, gusto nyo pong tulungan, ito po yung GCash ni Juan. Andito rin po ang profile FB ni Juan, 'di ba? Kung gusto niyo siyang kausapin, tawagan niyo siya, interviewin niyo siya, 'di ba? Ganun na lang. Now, ito naman yung tanong. Paano kung yung tutulungan natin ay syempre taga-bundok, walang bank account, may mga ganun eh. Walang GCash, walang Pwede naman dito, let's say si Prince Umpad yung tutulong pwede naman dyan, pero hingan nyo na resibo. Hindi naman dahil duda kayo, 'di ba? Hindi dahil duda kayo, pero mas maganda na kasi na maging transparent tayo. Kasi sa ayaw at sa gusto nyo, mga kababayan kong OFW, maraming manluloko sa Pilipinas. Maybe ganito nangyayari, Alam ko, yung tinutulong nyo kasi ay wala lang sa inyo yun. Diba? Kaya nga kayo magbibigay, ibig sabihin, kaya nyong mawalan nun. Pero bigyan nyo naman ng dangal ang sarili nyo na baka mamaya inuulol lang kayo. Hindi maganda yun. Ang sakit nun, pag nalaman nyo inuulol lang kayo, niloloko lang kayo. Para hingan kayo ng pera na hindi naman pala mapupuntahan, 'di ba? Yung pera okay yun eh. Kaya nyo mawalan nun, nagbigay nga kayo eh. Pero isipin nyo sa sarili nyo, gawin kayong tanga na mga tao na hihingi ng tulong tapos hindi nyo alam hindi pala napupunta doon sa dapat kapuntahan. 'Di ba? Maybe sa inyo wala, hindi okay lang yun kahit na kasalanan niya naman. Hindi, magiging culture ito eh. Magiging culture yan kung hindi nyo i-organize yung ganyan. Humingi kayo na resibo. Ito, gusto ko hingan mo ko na resibo at doon sa resibo, ipasulat nyo doon na kayo yung bumili. Kasi ganito na naman ang nangyari, may isang style ako na uncover niyan dati noon. Ito naman sa Mindanao, may mga ni-rescue daw na aswang. Totoo to ha. Ang pinalabas ng vlogger, may vlog ako noon eh. Na nagalit, may na-rescue daw silang aswang. Now yung mga na-rescue nilang aswang na bata daw. Ang weirdo pero may naniniwala, 'di ba? Yung mga na-rescue nilang aswang na bata ay wala daw makain. Naawa yung mga OFW na nanood. Now, nung naawa yung mga OFW na nagpadala ng pera. Halimbawa, OFW, si Juan, si Pedro, si Judas, si Zacarias. Mga OFW yan. Nagpadala si Juan ng 20,000. Nagpadala si Pedro ng 20,000, si Judas 20,000, si Zacarias 20,000 din. So, 4 yon. Magkano 80,000. Now, ang katwiran ng mga nagpadalang OFW, wag mo na i-mention dahil mabubuti kayong tao eh, mga OFW eh. Wag mo na i-mention yung pangalan ko ha pagka tinulungan mo sila. 'Di ba? Malaking pagkakamali 'yun mga kababayan ko. Kasi ang mangyayari noon, halimbawa pinapakita sa video ito, pinapakain ko na po yung mga bata. Salamat po, ayaw lang po magpa-mention ng pangalan. Kilala nyo po kung sino kayo. Ito na po yung binigay nyong tulong. Hindi nyo alam, lahat kayo nahingan, lahat ng nanonood doon, akala nyo kayo lang yung tumulong. Pero hindi nyo alam, madami kayo nagpadala. Ngayon, iniisip nyo yung sina-shoutout doon na hindi nagpapabanggit ng pangalan kayo. Diba? Pero ang dami nyo. Kaya nga ganito pag kayo ay tutulong, huwag kayong papayag na hindi kayo masya-shoutout. Hindi naman dahil nagpapaimbabaw kayo. Diba? Kasi hindi ko sinasabing huwag kayong tumulong ha. Dahil mabuti naman talaga yun yung pagtulong
Hindi naman masama yun eh. Kahit sino naman sa atin, tatanungin mo, masama ba ang pagtulong? Hindi naman eh. 'Di ba? Pero yung pag-shoutout sa inyo kasi, mami-make sure nyo talaga na yung perang pinadala nyo ay doon napunta. Tapos yung resibong ipapakita sa inyo. Dapat may pangalan nyo na kayo yung bumili. 'Di ba? Kasi kung ang gagawin nyo, sige ikaw na ang bahala. Hindi nyo tinutulo, hindi kayo nagiging part kayo ng bulok na sistema eh. 'Di ba? Ang daming pwedeng mangyari diyan na na anomalya. 'Di ba? Maybe kayo, yung pinadala nyo na pera, 'di ba? 500 lang naman ang pinadala ko eh. Paano yung iba nagpadala ng mas malaki? 'Di ba? Feeling nyo walang abala sa inyo. Pero pag naging culture yan, yung ganyan, yung padalahan ng pera na yan. Dito pa lang na to eh, corruption na to eh. Nagiging part kayo ng problema eh. Kaya sa Pilipinas, mga ma'am, mga sir na OFW, marami manluloko dito. 'Di ba? Lahat ng kahit ako, wag nyo kong iligtas. Pwede nyo isipin, manluloko din ako. Kaya lang, lahat ng sinasabi ko dito, pwede nyo naman i-check eh. Okay lang yun. 'Di ba? Pero sinasabi ko sa inyo dito, maraming manluloko sa Pilipinas. Kaya nga gumawa ako ng fake na video eh, para i-show sa inyo na hindi lang yung pamimeke ng video yung kasi may nag sa akin eh. May bumara sa akin, 'di ba? Nameke ako ng video ng ghost hunting para ipakita na kayang-kayang mameke ng ng ordinaryong tao na gumawa ng video na papaniwalain kayo. Yun kasi ang purpose nun for educational purpose eh. Ang rebat sa akin nung tao. Kasi naman, ginawa mo kaming tanga, bungo. Alam naman namin na madaling pekein yan eh. Niloko mo pa kami. Exactly. 'Di ba? Alam nyo na yun eh, yung pamimeke, alam nyo na yun eh. Pero yung maramdaman nyo maloko kayo, yun ang hindi nyo alam. Now, naranasan nyo naloko kayo, gugustuhin nyo pa ba mangyari uli yun? Kasi ginawa ko yung fake video na yun, 1 linggo kung hindi inamin. Then after 1 week, binulgar ko na yun ay fake. Hindi po totoo yun. Marami nagalit sa akin, 'di ba? May mga nakaintindi, nawalan ako ng kaibigan dahil doon. 'Di ba? Dahil ginawa doon peke. Pero ang gusto kong paunawa sa inyo, hindi lang basta fake video yung yung problema eh. Hindi lang basta fake content eh. Yung maramdaman nyo na niloko kayo, yun ang hindi maganda. Lalo na sa mga ganitong modus. Ako, kino-consider ko modus ito eh. 'Di ba? Well, hindi ko alam kung ano layunin ni Prince Umpad ha. Pero yung ganyan, yung mangungulekta ka, lalo na hindi ka pa nagpaalam sa may nakalagay pa dito eh. Yan ang hinahanap mo, 'di ba? Hindi mo pa nahahanap yung nag-fundraising ka na. Nilid po kay Nanay Jessel, she's mother-in-law to, 'di ba? Then ka na, nag-fundraising ka na, hindi mo pa kinukonsulta. Sabi dito, sir, happy po ako nakita ang post mo, pero nakakalungkot, mabasa ko ang mga comments dito. Huwag nyo na pong gamitin ang picture ng pamangking ko, sir. Lumaban po tayo ng patas. 'Di ba? Ayun, talaga bang napunta ang pera ng mga gustong tumulong sa sinasabi mong bata na yan at mga Cebu victims? Siya eh, nag-sorry nga siya dito doon sa post niya eh, na ayan nangongolekta na kasi siya ng hindi pa niya nako-coordinate yung yung bata. Ito yung Juan de la Cruz, yung original nag-post. Sabi ganun dito, paki-delete na lang totol kung maaari isauli mo yung 10K na nakolekta mo.
Ayaw ng pamilya tumanggap ng tulong at pinabura nila ang post ko. Respeto na lang. So, pinabura ng pamilya mismo yung post nung teacher or kung sino man yon. 'Di ba? Ayaw ng pamilyang tumanggap ng tulong at pinabura nila post ko. Respeto na lang din sa kanila. Alam ko na nababasa mo na to. Huwag mo nang palakihin pa yung malawak na network mo. Ayun, no? Naka-gather ka na ng 40,000 yan, no? Ay, ito, for Cebu naman to. Tapos yung kay Mauro. Ayun, no? Grabe ka naman, may idol, Prince Umpad. Ba't mo naman nirepost yung picture at nagpa-fundraising ka without consent? Ito yung nangyari. Nagpa-fundraising ng walang consent nung nag-post. Pero hindi ko naman pwedeng sisihin yung mga nagpadala. Siyempre, idol nila itong Prince Umpad na to. Follower sila eh. At naantig sila dun sa damdamin eh. 'Di ba? Look, hindi masama ang tumulong. We all appreciate people who want to help. Pero basic courtesy lang sana. Ask for permission first. Yun lang naman, may idol, dami mo kasing fundraising eh. Kaya pinagdududahan ka na. Ang dami niya pang fundraising eh. Hindi trabaho kasi ng ano to eh, sa totoo lang, hindi ito trabaho ng content creator eh. Yang maglikom ng pera. 'Di ba? Pero ano ha, don't get me wrong ha. Hindi ko tinututulan kasi maraming galit sa poverty porn. Yung magpapaawa kasi kaya lang hindi ko naman tinututulan lahat. Kaya lang may dating na yung poverty porn na ginagawa kasi ay ano na, alam mo yung parang OA na talaga yung iba, yung grabe ng magpaawa, grabe ng, yun ang hindi na maganda. Sa bagay, gano'n naman lahat ng poverty porn eh. Kaya ako nagkaroon ng kahit konting ano, kahit si Atty. Libayan against dyan eh. Pero kahit nagkaroon ako ng konting konsiderasyon sa poverty porn kasi ang mentality ko, kesa naman ang content ay ano, yung walang kakwenta-kwentang prank at yung puro kagaguhan lang ang ginagawa, mas pipiliin ko na ng poverty porn. Di ba? Kung may eliminate lang ako. Kaya lang, sana yung pagiging poverty porn, ito yung mga criteria ko. Unang-una, huwag kayong tatanggap ng donation. Yung sweldo nyo sa ano, sa YouTube nyo or sa social media, yun ang gamitin nyo. Or sarili nyong sweldo kung ano man yung trabaho nyo. 'Di ba? Wag na kayo mangolekta dahil kung mangungolekta din kayo tapos i-credit nyo sa sarili nyo, ang kapal naman ng mukha nyo nun. Yung parang ginagawa ni FLM, magpapadonate dahil may humanitarian daw siya. Eh bakit trilyonaryo ka pala kamo? Eh ba't hindi ikaw ang tumulong, di ba? Doon kayo matatalo. Kaya lang, ang nakakabwisit dito kasi yung mga panatikon nito. Yung, ano bang pakialam mo? Minsan aawayin ka pa niyan eh. Ano bang pakialam mo? Hindi mo naman pera yung binibigay namin. 'Di ba? Kayo, sige, kung ayaw nyong ano, di kayo magpauto kayo, 'di ba? Pero yung mga susunod, I'm so sure meron diyan masasaktan pag alam na ginagago sila eh. Kaya nga inuulit ko, 'di ba? Hindi na ito about sa pera, about na ito sa panggagago sa mga follower mo. Yung ginagago mo sila na hindi naman napupunta doon yung tinulong nila. Inuulit ko ha, yung pera kasi, kaya nagbibigay ang mga yan, kaya nilang mawalan nun. Magkano binigay? Let's say, nagbigay ng 10,000. Kaya nilang mawala nun, kaya nga nagbigay eh. Kaya lang syempre, di ba, ito kasi ang masakit na part doon. Lalo na yung mga, let's say, mga taga-Japan, taga-US. Ang gagawin ng mga yan, wala silang GCash doon. Pipila yan sa sa Western Union. Yung effort nila na yun ha, hindi biro yun. Yung effort na pipila sila sa Western Union para magpadala ng pera, hindi biro yun. Yung gigising sila,
Tapos malalaman nila ginagago lang pala sila nung humingi ng tulong. 'Di ba? Yung part na ginago, yun ang pinakamasakit doon, hindi yung nawalan sila ng pera. Pera lang 'yan, 'di ba? Kasi ang hinahabol din kasi ng mga 'yan, makita nila na yung pera nila napunta dun sa pinag-usapan na dapat mapuntahan. Hindi dun sa ano. Ko. Ito yung nag-sorry siya eh. Earlier today, I pledged to give 10,000 to a child who was said to be sleeping in class because his mother suffered a stroke. I also said I want to visit him personally when the weather improves. Our community agreed to raise support because no child should have gone through this. I want to admit my mistake. We commented on the post of someone named Juan de la Cruz asking how we can directly send help. But while waiting for a reply, I went ahead and nag-ano na agad, nag-fundraising na siya agad without first confirming if he really is the teacher. If the story is true or if the family is comfortable receiving public help, that was wrong on my part. And I sincerely apologize. Hindi eh. Kasi ang ano kasi dun, sir, inunahan mo agad eh. Nakikita ko si Pampaepal kasi ito sa ano eh, sa social media eh. Di ba? Kaya nga 'di ba kung tutulong na lang tayo, galing na lang sa pera natin. Tapos yun na ibigay. At mas maganda sana, wag na lang i-video. Eh, hindi ko naman kayo masisi dahil pera nyo yun eh. Kung gusto i-video at pumayag naman magpa-video nung bibigyan nyo, di okay lang. Diba? Anyway, yun lang naman ano. At kung halimbawa, kung may hihingi man na tulong, let's say may gustong tulungan ano, ang padalhan nyo yung mismong ano, yung mismong humihingi ng tulong, hindi let's say ako nanawagan ako dito no. Baka pwede niyong tulungan si ganire. Actually maraming ang ganun eh. Yung may nagawa na rin ako minsan noon yung yung tutulungan, I think ano yon sa wheelchair yata. Wheelchair. Matagal na rin yun. Kaya lang ang ginawa ko doon, direkta doon mismo sa doon sa ano mismo magbibigay ng tulong, hindi sa akin. Yun ang kukontakin nila, yon yung hindi ako. Yun pwede yun siguro. Diba? Halimbawa, mas maganda siguro kung gusto niyo tumulong doon sa bata, try niyo kontakin na lang yung nag-post, 'di ba? Or yung ano para malinis tayo. Hindi na yung ganyan. Kasi sa totoo lang, malaking trabaho din 'yan eh. Kaya hindi mo mawawala ang isipin ng tao na may motibo ka rin. Kasi matrabaho 'yan, yung ganyan, yung magkakalap ka ng pera, 'di ba? Anyway, yan lang pong pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.